10 tips kung paano nga ba talaga ang healthy lifestyle. Doc Nan, Holistic Medicine, Health Coach Doc. Healthy lifestyle. Ang daming tumataas ang kilay kung bakit kailangan pang ituro ito. Akala natin ganun-ganun lang at alam na natin paano nga ba yung healthy lifestyle. Paano naman kung yung akala mong healthy hindi pala. Yung akala mo namang hindi healthy healthy naman pala. So para mag-guide po tayo ng maigi at maintindihan natin, ito yung 10 tips kung paano talaga yung tamang healthy lifestyle. Dahil pag healthy lifestyle, package po ito. Hindi pwedeng puro healthy foods lang. Okay? So number 1, importante yung tamang pag-inom ng tubig. Dahil ang tubig, ito yung malaking bagay na nakakatulong sa ating blood circulation at napakaraming function sa katawan natin. So dapat naintindihan natin mula sa paggising natin hanggang sa pagtulog kung paano ang tamang pag-inom ng tubig. Para mas maintindihan po ito, malinaw, meron po tayong educational videos, playlist, kung paano yung tamang pag-inom ng tubig. Number 2, dapat nakapokus tayo kung ano yung kailangan ng katawan. Yung essential na dapat priority natin sa katawan natin. Ayan yung nutrition. At saan natin ito makukuha? Ang best source ng mga ito sa sariwang prutas at gulay. Dahil nutrisyon yung nagpapatakbo, bumubuo at nagpapalakas sa katawan, importante. Ito yung mas marami at araw-araw na nakakain natin dahil may daily requirements yung katawan. Yan ang tamang nutrisyon at makukuha mo yan sa sariwang prutas at gulay. Kung hindi mo na ibibigay yung sapat na nutrisyon, mag-aabono yung bangko ng katawan mo. Kaya kung ayaw mong maubos yung naiipon mong bangko sa loob ng katawan mo na kailangan mo sa pagtanda mo, kailangan hindi nag-aabono yung katawan. So, dapat na maintain natin yung tamang nutrisyon araw-araw. Kaya dito tayo papasok doon sa nagbibigay sa atin ng mga artificial nutrition or vitamins. Kailangan natin yung natural na vitamins. At yan yung pagkain na natural. Ngayon, kung busy ka, ang dami mong ginagawa sa buhay, hindi mo na makayanan or mag-prepare ng mga healthy foods or maghanap ng fruits and vegetable, pwede ka naman magdagdag ng mga trusted supplement. Basta make sure, organic yan, highly recommended yan, naiintindihan mo kung paano yung ginawa, maganda yan sa kalusugan. Dahil ang food supplement na tama at dapat, ito lang yung na-preserve yung nutrition. Hindi dumaan sa maling process para ang nutrition nandoon pa rin. So, pag pinasok mo ito sa katawan natin na i-absorb na lang katawan, malaking bagay po ito sa daily nutritional requirements ng katawan. May sakit ka man o wala. Pag may sakit ka, tumutulong mag-repair ng katawan mo at pag wala ka namang sakit, tutulong para ma-prevent yung sakit. Number 3, kailangan palagi tayong merong cardio exercise. Cardio, ibig sabihin, yung hinihingal ka. Kasi pag hiningal ka, bibilis yung pintig ng puso mo. Pag bumilis yung pump ng puso natin, bibilis yung blood circulation. Pag mabilis yung blood circulation, lahat ng mga namumuo sa mga ugat natin, ng mga cholesterol build up, na yan, mga plaques. Nasasama yan sa dugo, maliliit pa lang siya, nadudurog yan. Hindi katulad kapag hindi ka nag-exercise ng regular at exercise mo lang, palakad-lakad lang, hindi yung cardio, ibig sabihin, hindi bumibilis yung tibok ng puso mo. Hindi gumaganda yung blood circulation mo ng tama. Ikumpara po natin, best example, yung hose ng tubig, di ba? Nilulumot yan. And then, kapag malaki na yung lumot, sumasama na. Ingatan po natin yung mangyari sa ugat natin. So, maliliit pa lang yung mga lumot-lumot ng ugat mo or yung mga build-up ng mga plaques na yan, cholesterol. Kailangan maisama na yan sa dugo
at mabasag na yan para wala kang namumuong malalaking uh, barado or magkukos ng barado sa ugat natin. At lalong-lalo na dun sa mga parte ng katawan natin na ang liliit ng ugat. Pag nagbara yan sa mata, nalabo yung mata mo or pwede pumutok yung mga ugat ng mata mo, pwede kang ma-stroke. Kapag sa brain mo, pwede kang ma-heart attack pag sa heart mo. So, napaka-importante yung malinis yung dugo natin na makukuha natin yan sa cardio exercise na regular na dapat hinihingal tayo. Pati kidney natin, delikado. Kapag itong mga ito may malalaki na sumama, pwedeng ikabara ng kidney. Pang-apat, napaka-importante, paano tayo nag-charge ng katawan? Doon sa tulog na mahimbing at tama. So, 6 hanggang 8 oras, napakaganda po niyan sa katawan natin. I-maintain natin yung body clock natin at meron tayong mga videos kung paano yung tulog natin, makukumpleto natin at maayos at paano tayo makakatulog ng tuloy-tuloy, tama. Number 5, napaka-importante nito sa healthy lifestyle, yung stress. Anong sikreto dito? Huwag natin isipin masyado yung future and past. Mag-focus tayo sa present, pasalamatan natin na everyday gumigising tayo at buhay pa tayo. Wala kang dapat intindihin na kung ano-ano, lalo na yung mga hindi mo control. Kaya ka nahihirapan yung katawan mo at nahihirapan ka sa healthy lifestyle dahil yung brain function natin hirap. Hindi siya kalmado. Yan yung nabuutos sa buong katawan. Marami ang ginagawa na kapag ginulo mo yung isipan mo, hindi niya magagawa ng tama. Kaya napaka-importante yung stress natin. Dapat control natin. Lahat naman ng tao may stress pero dapat naintindihan mo lang. At pinakasikreto, mag-focus sa present. Number 6, as much as possible, ang ipapasok mo sa katawan mo. Hanapin mo yung pinaka-natural. Ibig sabihin, yung mga ginalaw na ng tao, prenoseso na ng tao, mas iwasan natin. Doon tayo sa mga less toxic. Yan na yung tinatawag natin palagi. Yung sariwang prutas at gulay. May mga pesticide man yan at may kung ano-ano man yan. Hindi pa rin natin yan maikukumpara sa mga processed food. So, mas mag-focus po tayo sa natural food kasi yan yung pinakahinahanap at kailangan ng katawan natin na dapat palagi natin ibinibigay. Number 7, sobrang importante, yung sunlight. Dapat hindi natin kinatatakutan ng araw, dapat kung pwede, araw-araw tayong naaarawan. Dahil yung cholesterol mo sa balat at yung UV rays ng araw, pag nagbangga yan yung ingredients para sa vitamin D na kailangan ng katawan natin, transportation ng katawan natin. Kaya kahit ano pa yung masusustansyang kinakain mo, kung wala namang transportation, ayan yung vitamin D. Hindi rin na-absorb basta-basta ng katawan. Kaya, napaka-importante yung pagpapaaraw. Huwag tayong matakot sa araw. Kailangan natin ng araw. Number 8, napakaliit na bagay pero napakalaking impact sa kalusugan natin. Dapat namomonitor natin yung urine color natin. Dapat light yellow lang siya, hindi pwedeng pumuti, hindi pwedeng dumilaw. Pag ito na yung senaryo, parehas na halos sign na yan ng dehydration. So may mga ibang videos po tayo niyan. Ipapaliwanag natin kung paano natin ma-maintain yung tamang kulay ng ihi natin. Number 9, yung color ng poops natin, yung dumi natin. Dapat brown lang siya or light brown. Hindi magiging itim, hindi magiging yellow yung kulay or green. Pwede naman mangyari to kung may mga kinakain tayong nagiging makulay, pero dapat mas maintindihan natin. Meron tayong mga videos pa rin patungkol dito sa ating channel. Kaya dito pa lang maging mapagmatsyag tayo. At number 10, maging thankful palagi. Palagi po nating pasalamatan ng ating Panginoon dahil nagigising tayo araw-araw. Wala naman nakakaalam. May sakit ka man o wala, pwede kang mawala sa mundo. So, ibig sabihin, binigyan ka ng panibagong buhay, magpasalamat ka.
gawin mo yung pagsunod sa Panginoon sa buong araw. Para bukas, magpapasalamat na naman tayo araw-araw tuwing magigising tayo. Dito na muna makukuha yung peace of mind. Kapag kaya natin palaging magpasalamat pag tayo'y gumigising. At ito po yung tinatawag na maintenance ng katawan natin. Lahat ng mga ito, kailangan natin gawin araw-araw. Ito yung natural maintenance. Dahil pag hindi mo ginawa yung natural maintenance, mamimili ka na. Or wala ka ng choice. Kailangan mo na ng artificial maintenance. At pinaka-the best pa rin. Kung gusto natin na para tayo meron change oil, tune up sa katawan natin, kailangan aralin natin yung cleansing diet at intermittent fasting. Nandiyan po yan sa aking mga previous videos. Kailangan lang intindihin natin dahil walang instant sa kalusugan. Kung gusto mong maging healthy at ma-achieve yung healthy lifestyle, paghihirapan. Hanggang sa susunod, obstacle lang. Meron akong offer na hindi mo dapat palampasin. Kung gusto mo ng unlimited consultation, ikaw at ng buong pamilya mo, unlimited na guidance sa kalusugan, daily routine mo, lahat ng dapat mong gawin para healthy ka, ito lang yung offer ko. Join Live Good. Pag nasa Live Good ka, hindi lang kalusugan, pati financial mo, ako yung magiging guide mo. Kaya kita pinapa-join sa Live Good dahil ito yung package kung saan magkakaroon tayo pare-parehas ng peace of mind sa kalusugan at financial. At may intindihan mo yan, ituturo ko sa iyo yan. Paano? Message mo ko direct.